si David Bangayan ang sinasiyasat ngayon kaugnay ng rice smuggling, kundi maging ang kanyang abogado. Nakatutok si June Veneracion. Hawak na ng Bureau of Customs ang litrato na ito ni Davidson Bangayan nung nakaraang taon pa, bago pa siya lumutang sa NBI. Nung nakaraang taon pa raw kasi nagsimula ang investigasyon ng Customs kasama ang NBI sa rice smuggling na sangkot umano ng isang David Tan. At sa pagsisiyasat daw ng NBI kay Davidson Bangayan at David Tan, while sigurado kami kay David Bangayan aka David Tan, of course we cannot rule out any other. Kasi baka nga totoo na mayroong iba. Pero hindi lang si Bangayan ang nasisilip ngayon, pati na rin ang kanyang abogado na si Attorney Benito Salazar. Ipinakita ng source ang isang sulat ni Attorney Salazar na napag-alaman na kumakatawan din pala sa mga consignee ng container vans na naglalaman ng bigas at nakahold ngayon sa customs. Naungkat din ito sa rice smuggling hearing ng Senado. Is StarCraft also your client? I am the counsel for Mr. Bangayan for a long time. Okay. And I have never appeared in court for StarCraft. Sabi ni Atty. Salazar, hindi dapat ito bigyan ng mali siya. Kinukuha raw kasi siya ng iba't ibang kumpanya dahil sa kanyang legal expertise sa larangan ng pag-aangkat ng bigas. Sa mga dokumentong ipinakita ng source ng GMA News na halos kalahating pulgada ang kapal, nakalista ang mga nakalusot ng smuggled rice mula 2010 hanggang 2011. Ang modus, iba ang diniklarang kargamento, pero ang laman talaga ng container vans ay bigas. Nakalabas sa mga shipment dahil daw may mga kasabwat sa customs. Ang mga ganitong kalakaran ang nais matuldukan ng bagong pamunuan ng customs. Na-process yung rice, nakalabas na sa Araspre without import permit, nalaman namin, hinarang namin. So, binalik ulit. Ang question, bakit na-facilitate yung processing, bakit nakalabas doon sa Araspre? Yun ang question namin without import permit. Pag walang import permit, pera naman daw ang panapal. Ang kadalasan daw na suhulan, 15,000 hanggang 20,000 pesos kada container van. Pero maliit lang daw yan kung high-value shipment naman na pag-uusapan. Tara system ang tawag dito. Ito kasi ang malaking problema dito sa Bureau of Customs, itong corruption Ang problema kasi dito, because of corruption, nagkakaroon ng smuggling. So we have to solve first corruption sa Bureau. Kapag nawala yung corruption sa Bureau, mawala ng smuggling. 5 hanggang 6 na opisyal ng customs ang kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa iba't ibang uri ng smuggling. May makasuhan man o may maipakulong na David Tan o kung sino pa man, hindi pa rin ito katiyakan na tapos na ang problema sa smuggling. Dahil ang pamunuan na rin mismo ng customs na nagsabi na hanggang walang tunay na reforma sa ahensya, magpapatuloy pa rin ang smuggling. Ang magbabago lang ay muka at pangalan. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.